mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos nagalit sa i-inspeksyonin sanang flood control sa Baliwag, Bulacan. Tinawag na Ghost Project. Bureau of Internal Revenue nagsamba ng patong-patong na tax evasion case laban sa mga illegal vape retailers. Comelec Chairman George Garcia nadukutan habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Sa MBC TV correspondents, 15 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasamsam, 21 arestado. Sa MBC TV Sports, naturalization process ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas nagpapatuloy. At sa showbiz pattern, 18 ng SB19 wagi sa fan army face-off ng Billboard sa ikatlong sunod na taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Galit na humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tumambad sa kanyang inspeksyon ang isang ghost project sa Baliwag, Bulacan. Ang naturang dike, iniulat na tapos na pero ni isang hollow block. Wala man lang nakita ang Pangulo. Una sa balitang yan, si Lef Narciso. Walang nakitang anumang konstruksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binisitang flood control project sa Baliwag, Bulacan. I-inspeksyonin sana ng Pangulo ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel na batay sa dokumento ay natapos at bayad na nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Pero sa pagpunta sa lugar, nasaksihan mismo ni Pangulong Marcos na walang kahit isang hollow blocks na nailagay at wala ring gumagawa. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pananagutin ang mga nasa likod ng naturang ghost project. Bukod sa falsification of document, kakasuhan daw ang mga ito ng economic sabotage. Sabi ng presidente, higit sa pagkadismaya, galit siya sa nangyayaring ito. I'm getting very angry with what's happening here. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tip of the iceberg pa lang kung may tuturing ni Senator Jinggoy Estrada ang kontrobersiya sa likod ng Ghost Flood Control Projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ayon pa sa senador, dapat ding managot sa batas ang mga kontraktor na magpapahiram ng lisensya para humakot ng proyekto. Narito si Kyle Bulyas.
Kumbinsido si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi lang sa Bulacan mayroong mga ghost flood control projects. Kasunod ito ng ginawang pag-amin ni Public Works Secretary Manuel Bonoan kahapon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ani ay tip of the iceberg pa lamang ito at marami-rami pa silang madidiskubring ghost projects sa iba pang panig ng bansa. Dahil dito naniniwala ang senador na dapat mayroong monitoring department ang DPWH para matiyak na totoo at umuusad talaga ang mga naturang proyekto. Bukod dito, malaki rin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagsisigurong totoo ang mga flood control projects na isinasagawa sa kanilang lugar. Matatandaang sa paglulunsad ng Sumbong sa Pangulo website, ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos ang 15 contractors na nakakuha ng 20% ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Estrada, nakikita niya ritong dahilan ay ang pagpapahiram ng lisensya ng mga malalaking kontraktor upang makakuha ng proyekto. Yung mga nananalo sa bidding, siguro mga nanghihiram ng lisensya yan. Oo. Kunwari, ikaw, tawag dito, AAA ang Lisensya. ang category mo, ano? Oo. Eh ako, maliit lang. So, hihiramin ko yung lisensya mo. Okay. No? Tapos yun ang isasama ko sa bidding kasi mas qualified ka kaya sa akin. Tapos bibigyan nila kita ng royalty na 5%. Ayun. 5% na royalty. Of the total amount ng project. Uh-huh. So, ganun ang nangyayari. Bagamat nakasanayan na umano ang ganitong kalakaran, naniniwala si Estrada na dapat na itong matigil. Dahil dito, posible ring maimbitahan sa mga susunod na pagdinig ng Senado ang Philippine Contractors Accreditation Board na nagbibigay ng lisensya sa mga nasabing kontraktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahaharap ngayon sa patong-patong na tax evasion case ang ilang nabistong illegal na vape retailers sa buong bansa. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, papalo sa higit 700 milyong piso na kabuang halaga ng tax liability ang nalusutan ng mga akusado. Tinutukan yan ni Boy Gonzales. Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng 75 kasong kriminal laban sa iba't ibang individual at negosyo na sangkot sa illegal na benta ng vape product na nagkakalaga ng kabuang 711.3 milyong piso na tax liability. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., isinagawa ang sabayang pagsampa ng kaso sa Department of Justice ng mga national at regional offices ng BIR mula Luzon, Visayas at Mindanao bilang bahagi ng masiding kampanya laban sa tax evasion. Bunga ito ng mga sinagawang raid at inspeksyon kung saan natuklasan ng malawakan at talamak na benta ng mga vape product na walang kaukulang internal revenue stamp at BIR registration. Dahil dito nasamsam at nakumpiska ang malaking bilang ng mga iligal na produkto. Kabilang sa mga isinampang kaso ang tax evasion, unlawful possession or removal of articles subject to excise tax without payment of the tax at failure to file excise tax return. Ang hagbang na ito ay kasunod ng mga naunang kaso laban sa malalaking player sa illegal na vape trade. Noong February 2024, naglabas na warrant of arrest ang korte laban sa kumpanyang Tapag at mga kasabwat ito na may 1.2 billion tax liability. Noong April 2025 naman, nagsampa ang BIR ng 8.7 billion pisong halaga ng tax evasion cases laban sa malalaking vape businesses gaya ng Breva, Dencat at Blair. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan na dapat mas higpitan ang implementasyon ng batas kontra smuggling ng agricultural products sa bansa. Ang mga detalye mula sa Senado, ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Hinamon ni Senador Francis Kiko Pangilinan bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na maigpit ng ibatupad ang Agriculture Economic Sabotage Law. Sa hearing ng kanyang komite, sinabi ni Pangilinan na ilang taon na ang batas, ngunit hanggang ngayon, wala pang smuggler na nakulong.
Pinakikilos niya ang Department of Agriculture para dito lalo na kamakailan lang ay may nakumpiska silang mga smuggled na agri-products na nagkakalaga ng 10 at 15 milyong piso kamakailan lang. Pasok na ito sa kasong economic sabotage na walang piyansa. Habang dinidinig ang kaso ay dapat nakakulong ang mga sangkot na smugglers. Paliwanag naman ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., wala sa kanila ang puder upang magkain ng kaso bagkus ito'y nasa kamay ng Bureau of Customs. Para malagay sa record ng komite, binanggit ni Senator Pangilinan sa hearing ang pangalan ng mga umunoy sangkot sa smuggling ng mga agriculture products. Narito si Senator Pangilinan. The following consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, Customs Broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queenstar Industry Consumer Trading, Customs Broker Judy Ann Gumban Hungko. And Vox Enterprise OPC, Customs Broker Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. At under the Anti-Agriculture Economic Sabotage Law, pag 15 at 20 million ay dapat non-bailable economic sabotage cases. Si Senador Francis Kiko Pangilinan para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Dadpaz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Raymond Dadpaz. Bukod naman sa flood control projects, mas mabigat na parusa ang nakikitang solusyon ng Metro Manila Council laban sa irresponsableng pagtatapon ng basura. Alinsunod din ito sa clean-up initiatives na pinasimulan ng Pangulo, katuwang ang civil society groups. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Pag-aaralan ng Metro Manila Council ang pagpapataw ng mas mabigat pero iisang parusa sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na cleanup drive sa mga ilog at tributaries para maiwasan ang pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng media, sinabi ni San Juan City Mayor at MMC President Francis Zamora na nakatakda niya itong imungkahi sa susunod na pulong ng Metro Mayors. Bagamat ayaw pangunahan ng mga kapwa-alkalde, isa sa mga nakikita ng MMC head ay ang isagad sa limit na 5,000 piso ang penalty sa mga first offenders pa lamang na mahuling magtatapon ng basura sa mga ilog. Sa ating implementation at meron tayong mga punta na talaga mararamdaman nila na hindi na talaga ako tatapon ng basura. Diba? So, again, you will not be fined if you don't throw trash. Diba? So, kumbaga, penalty ito kung nag-violate ka. Diba? So, aralin natin yan. Ayoko lang pangunahan siyempre yung mga kapwa nating mayors. But I will discuss with all of them. Aralin ko ngayon ang existing ordinances. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Zamora at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes ang bayanihan sa Estero na isinagawa sa Lambingan Bridge, border ng San Juan at Quezon City. Magugunitang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang naglunsad ng programang layong gawing malawakan at simultaneous ang cleanup drive sa mga major tributaries ng Kamaynilan, katuwang ang civil society groups. Sabi ni Artes, target nilang matapos ang paglilinis sa higit 20 malalaking daluyan ng tubig hanggang sa katapusan ng taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanakawan ng bag si COMELEC Chairman George Garcia
habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Sa panayam ng DZRH, binanggit nito na may grupo na kumuha sa kanyang bag, ngunit hindi na napansin kung paano ito nakuha sa bilis ng pangyayari. Kabilang sa mga nakuha ng sumalisi sa kanyang bag sa isang kainan sa kanto ng Buendia at Rojas Boulevard ay cellphone, ATM at ang kanyang mga ID, kabilang ang National ID at Comelec ID. Doon naman po sa mga tao maaari makatanggap ng mga messages sa akin. At kahit po yun prepaid, wala po yung mga internet connectivity whatsoever dahil hindi po ako gumagamit doon sa cellphone na yon. Pero kung sakali po, hindi po ako yon. Samantala sa report ni RH15 Giselle Ricafort, may lead na umano ang Pasay Police sa pagdanakaw kay Chairman Garcia. Sinabi sa DZRH ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito de Santo na 7 ang tinutugis nilang sospek. 4 sa mga ito ang tukoy na nila pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa nagpapatuloy na investigasyon. Binulabog naman na may kalakasang payanig ang ilang lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa hating gabi kanina. Ayon sa FIVOX, naitala ang magnitude 5.1 na lindol na tumama sa Calacas City sa Batangas. Naramdaman naman ang lakas na lindol sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5 at 4 sa ilang bahagi ng Batangas at Cavite. Ramdam ang intensity 3 sa Quezon City, Santa Rosa sa Laguna at Puerto Galera sa Oriental Mindoro. At intensity 2 naman ang naitala sa Makati, Malabon at ilang bahagi pa ng Laguna at Oriental Mindoro. Samantala, as of 10 a.m., umabot na sa 15 aftershocks ang naitatala ng FIVOX. Sa mundo ng basketball, kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na patuloy ang naturalization process ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas. Hinihintay na lamang ng SBP ang pag-schedule ng pagdinig sa Kongreso upang tuluyang makumpleto ang proseso at maisama siya sa pooled naturalized players ng koponan. Narito ang report ni Matchpoint Mili Borja. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na patuloy pa rin ang naturalization process ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas. Magugunit ang Marso ng nakaraang taon nang i-anunsyo ng SBP na pumayag si Boatwright na maging naturalized player ng national team matapos ang kanyang paglalaro sa San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup. Nagkampiyon ang Beermen sa naturang torneo matapos ang 6-game final series kontra Magnolia. Ayon kay SBP Executive Director Erica D, walang pagbabago sa kanilang mga plano hinggil sa pagkuha kay Boatwright bilang naturalized player ng national team. Sinabi ni D na hinihintay na lamang ng SBP ang schedule ng Kongreso ang pagdinig para rito. Idinagdag din niya na kasalukuyang maglalaro ang Amerikano sa Taiwan, kaya mas madali itong makakadalo kapag kinakailangan ng susunod na hakbang. Si Boatwright, isang 29-year-old player, ay may taas na 6'10", ay tubong Estados Unidos. Naglaro siya sa college basketball sa University of Southern California bago pumasok sa NBA. Noong 2019, nabigyan siya ng pagkakataon sa NBA G League kung saan naglaro siya para sa Memphis Hustle bagamat hindi siya napili sa NBA draft. Pagkatapos nito, naglaro siya para sa San Miguel Beermen sa PBA at kamakailan lamang ay naging bahagi ng Shanxi Long sa China Basketball Association. Kapag naisa katuparan ng naturalization, sasama si Boatwright sa pooled naturalized players ng Gilas, Pilipinas, kasama sina Justin Brownlee at Ange Kwame na magpapalakas sa paghahanda ng koponan para sa mga darating na international kompetisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga mahuhuling nagbebenta ng IMSI catchers online papatawan ng parusa sa MBC TV Global kabi-kabilang wildfire sumiklab sa Espanya sa kabila ng pagtatapos ng heatwave. At sa showbiz spotted Sunshine Stars o Star Maris Racal, bakit inoperahan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Ipinagbabawal na ngayon ang pagbebenta ng MC Catcher bilang bahagi ng kampanya laban sa scam text messages. Kasunod dito ng viral post kung saan isang senior citizen ang natangayan ng kanyang milyong halagang retirement savings matapos mabiktima ng text scam. Ang mga detalye sa report ni Jackie Resho. Bawal na ang pagbebenta ng International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher o anumang component sa paggawa nito online. Sa panayam sa MBC Radyo natin kay Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, sinabi nito na ang sino mang mahuhuling nagbebenta ng MC Catcher ay masasanction at i-report sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission. Layo ng hakbang na ito na masugpo ang paglaganap ng pang-i-scam sa ating mga kababayan sa magitan ng mga text messages. Cut na kami ng department order, padadala namin sa mga online marketplace, bawal na ibenta yan online. Wow! Pag namin kayo nagbebenta niyan online, isa-sanction namin kayo, isusumbong namin kayo sa DTI at sa SEC. Teka muna, may listing kayong ilalabas sa SEC nung mga bawal na yan? Kasi sabihin nila, hindi naman kasama, wala namang listing eh. Ay hindi, meron. May mga 7 components, hindi ko nababanggitin dito, pero ipapublish namin. Yan yung mga high gain antenna, may mga software na nag-spoof. Alam mo, yung technology kasi umusog na eh. So, ang bilis ng, lalo na kung may AI ka pa, kahit sino pwede nang magbuo ng MC Catcher. So, ipagbabawal natin yung mga components na yon. Ayon kay Secretary Aguda, ang MC Catcher ay nagagamit sa pangahak ng isang cellphone gaya ng nangyari sa isang senior citizen na nalimas ang kanyang mahigit 1 milyong pisong halaga ng retirement savings. Ito ay dahil sa isang text na nagpapanggap na mula umano sa isang ahensya ng gobyerno na nagpapa-update lamang ng kanilang app sa pamamagitan ng sinend na link. Paliwanag naman ni Secretary Aguda, maaari pang mahabol ang perang na-scam sa iyo kapag agaran itong ma-report sa loob ng 24 oras. Isumbong lamang ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC hotline na 1326 para agarang ma-actionan ito ng ahensya. Ang critical is the 24 hours. Pagka na-scam ka at na-report mo sa amin sa bangko within 24 hours, mahahabol namin yung pera. Pag lumagpas ng 24 hours, ang hirap, naglilipat-lipat. Kaya speed is kakampi po natin. Kung meron po kayong naging problema, i-report nyo po kaagad 1326. 1326. 1326. Okay. Oo. Yan po ang hotline ng CICC. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na hindi umalis ang puwersa nito sa Bajo de Masinloc. Gate ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita para sa West Philippine Sea, katuwang sila ng Coast Guard bilang law enforcer sa karagatan. Magbabalita si Edniel Parosa. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila lumisan sa Bajo de Masinloc. Kaiba ito sa pahayag ng National Maritime Council na hindi magpapadala ng warship ang Pilipinas sa traditional fishing ground. Paliwanag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng hukbong dagat sa West Philippine Sea, sadyang hindi sila ang bantay sa kadiwa ng Pangulo at iba pang humanitarian activity sa tensyonadong karagatan. Toka kasi ito ng law enforcement agencies, gaya na lamang ng Philippine Coast Guard. That is a law enforcement support operation. There's a law enforcement action of these agencies and government to support our fisher folks. The AFP to the Philippine Navy and the Philippine Air Force regularly conducts maritime patrol operations and air surveillance flights in Bajo de Masinloc, the Northern Islands, Benham Rise. There is no conflict in both statements. We have our respective mandates to perform. Ginawa ni Trinidad ang pahayag sa Camp Aguinaldo kasunod ng banggaan ng Chinese Navy at Coast Guard sa Panatag Shoal nitong Agosto 11. Ito'y habang hinahabol ng mga banyagang Philippine Coast Guard vessel na nagsasagawa lamang ng Kadiwa program sa karagatan. Para kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ibang usapin na ang presensya ng Chinese warship sa lugar na pangisdaan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Magugunit ang 2012 na magkaroon ng standoff ang mga barko ng dalawang bansa sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal bago nagkasundong alisin ang mga sakyang pandigma sa nasabing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maaliwalas at bahagyang mainit na tanghali ang mararanasan sa Kalakhang, Luzon at Visayas. Nasasamahan din ng mga pag-ulan epekto ng easterlies. Asahan ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na thunderstorms sa Catanduanes, Albay at Sorsogon, gayon din sa northern at eastern Samar. Habang intertropical convergence zone naman ang magdudulot ng mga pag-ulan sa isla ng Palawan at buong Mindanao. Samantala, nakapasok na rin ng Philippine Area of Responsibility ang isang panibagong low pressure area na binabantayan natin sa silangan ng Eastern Visayas. Sa analysis ng Pag-asa, tinatayang tutumbukin nito ang Northern Luzon bilang isang bagyo sa araw ng Biyernes, pero hindi rin inaalis ang posibilidad na maging bagyo lamang ito matapos tawirin ang Luzon. Gayunman, paghandaan pa rin ang hatid nitong mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Language versus dialect. Dalawa ito sa tila kambal na konsepto na madalas pag-usapan, pagtalunan at mapagpalit sa isa't isa. Tama bang sabihin ng mga wika sa probinsya ay tawaging dialekto? Ano nga ba ang sakop ng wika? Ngayong buwan ng wika, alamin na des, pinagkaiba ng wika at dialekto. Ang wika ay tumutukoy sa isang sistema ng komunikasyon na may sinusunod na bokabularyo, grammar at kombinasyon ng mga salita. Habang dialekto naman ang tumutukoy sa mga variation o iba't ibang flavors nito. Halimbawa, ang wikang Tagalog na pinagbasehan ng pambansang wikang Filipino ay may mga dialekto tulad ng Northern at Southern Tagalog. Bilang mas malawak na umbrelang wika, itong nagsisilbing standard o primary form na ginagamit sa paaralan at media, habang limitado lamang sa mga piling lugar o rehiyon ng pag-intindi sa dialekto. Samantala, iba rin naman ang dialekto sa accent dahil ang accent ay limitado lamang sa pagkakaiba sa bigkas at hindi kasamang grammar at vocabulary, hindi tulad ng sa wika. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Ilang insidente ng wildfire ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng Espanya, dahilan upang isara ang ilang pangunahing kalsada. Sa kabila nito, opisyal nang indirektara ang pagtatapos ng heat wave sa rehiyon, habang isang sasakyan naman ang sumalpok sa isang gas line sa North Carolina. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Espanya. Muling sumiklab ang ilang mga insidente ng wildfire sa northern and western Spain sa nakalipas na 24 oras. Ngunit sa iba pang banda, opisyal na ring idineklara ng kanilang National Weather Agency ang pagtatapos ng isa sa mga pinakamahabang heatwave sa loob ng 5 dekada. Pagkatapos nito ay asahan ng pagbaba ng temperatura at ilang pagbuhos ng ulan. Sa iba pang balita, isang sasakyan naman ang aksidenteng subalpok sa isang gas line sa Wilmington City, North Carolina. Dahilan para magkaroon ng malakas na pagsabog at masunog ang isang inaayos na gusali. Ayon sa mga otoridad, sinubukan pa umanong tumakas ng suspect ngunit nahuli rin at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya. 3 bomberong nasugatan habang rumeresponde sa insidente ngunit wala namang nadamay na sibilyan. Ayon naman sa ilang ulat, nakatakda sanang magbukas sa Setyembre ang naturang gusali na isang veterinary medical center. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, road to recovery na raw ang aktres na si Maris Racal matapos maoperahan dahil sa appendicitis. Ang health update ng Sunshine Star sa report ni Showbiz Angel. Naoperahan dahil sa appendicitis ang aktres na si Maris Racal. Sa kanyang Instagram, kalaki pa mga kuhang larawan habang nasa ospital, ibinahagi ng aktres na nagpapagaling na siya matapos tanggalan ng appendix. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa kanyang mga naging nurse at doktor. Special mention ng kanyang little sister na siya raw nagbantay sa kanya na makikitang doon na rin daw nag-celebrate ng birthday. Bumuhos naman ang get well soon messages mula sa fans at sa mga kasamahan ni Maris sa industriya habang welcome to the club at dapat daw bumuo na sila ng mga walang appendix club. Ang hirit ni Darren Espanto at Karen Reyes kay Maris.
Magunita na kamakailan lang panibagong international recognition na naman ang nasungkit ng pinagbibidahan nitong pelikula na Sunshine. Ang sports drama film panalo ng Audience Award sa Tartu Festival sa Estonia. Abangan sa aming pagbabalik, Senator Robin Padilla ipinanukala na sumalang sa mandatory drug test ang Pangulo. Sa MBC TV Sports, 5-time NBA All-Star John Wall magpapaalam na sa basketball court. At sa experts' opinion, mga pagong may kakayahan daw na makaramdam ng emosyon ng tao. Gaano ito katotoo? Yan at maray pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Nanawagan ng isang kongresista na respetuhin ang Office of the President matapos ipanukala ni Senator Robin Hood Padilla ang taunang mandatory drug test para sa Pangulo. Kasunod ito ng marijuana controversy na kinasasangkutan ng sariling staff ni Padilla at batikang aktres na si Nadia Montenegro. Naritong ulat ni Milky Rigunan. Umabala si House Minority Leader Marcelino Libanan na panatilihin ang dignidad ng Office of the President kasabay ang pagtutol sa panukala na ang pinakamataas na leader ng bansa ay sumailalim sa mandatory drug testing. Buwelta ni Libanan, salip na linisin ang sarili niyang bakuran, nililihis ni Senator Robin Padilla ang issue para madamay ang Pangulo sa gimmick at publicity stunt. Reaksyon to ni Libanan sa bill ni Padilla na dapat sumailalim sa annual drug test ang Pangulo ng bansa at iba pang mga government officials pero wala sa probisyon ng bill ang mga mambabatas. Nilinaw ni Libanan na walang pinoprotektahan ang minorya sa Kamara pero bilang safeguard sa mismong institusyon. Ironic anya na isinumite ni Padilla ang panukala ilang araw matapos tukuyin ang kanyang sariling staff na sangkot sa marijuana controversy sa loob mismo ng gusali ng Senado. Paliwanag ni Libanan, mataas ang respeto sa Office of the President at dapat itong manatili kahit sino pa ang nakaupong Pangulo ng bansa. Anya, mas maraming dapat ipaliwanag si Padilla kung usapin lang naman ng drug testing ang pag-uusapan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalaboso ang 21 individual sa isang anti-drug operation sa Cordillera kung saan naabot sa higit 15 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Cordillera. Nagresulta sa pagkakasamsam na higit 15 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakadakip ng 21 drug personalities ang isang linggong implementasyon ng pinag-iba yung anti-drug operation ng Cordillera PNP. Ang operasyon ay umantong sa pagkakakumpiska ng 46,265 fully grown marijuana plants, 2,000 marijuana seedlings, 43,000 grams ng tuyong down at protein tops na marijuana at 85.76 na gramo ng shabu na may standard drug price na 15,084,176 pesos. Natimbog naman ang 21 drug personalities, 10 ay high-value individuals at 11 naman ay street-level individuals. Ang magkakaiwalay na anti-drug operation ay naisakatuparan sa lalawigan ng Kalinga, Benguet, Ifugao, Mountain Province at Baguio City. Ang naturang accomplishments ay patunay sa walang humpay na commitment ng Police Real Office Cordillera Administrative Region sa pagbaka laban sa illegal na droga sa pamagitan ng operations at Intel Agency collaboration na naging posible dahil sa patuloy na suporta ng lokal na komunidad at government units sa pagtataguyod sa kaligtasan ng publiko at pagpapairal ng batas sa Cordillera. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region, nagsagawa ng siri ng operasyon ang Police Regional Office 11 laban sa mga wanted persons sa loob ng 24 oras Agosto 19 hanggang 20, 2025. Batay sa ulat ng PRO 11, umabot sa 14 na operasyon ang kanilang isinagawa na nagresulta sa pag-aresto ng 7 most wanted persons. Sa bilang na ito, 2 ay kabilang sa provincial and city level at ang 5 naman municipal and station level. Bukod dito, 8 pang iba't ibang wanted persons ang nadakip sa magkahiwalay na operasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Pinuri ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Joseph Argilles ang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang kahalagahan ng papapatupad ng batas upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan ang pamamahagi ng plaka na masasakyan ngayong araw ng LTO Katarman Land Transportation Office bilang pakikilahok sa nationwide one-time big-time plate distribution. Magsisimulang plaka mula taong 2015 ayon kay Supply Officer Cherry Marquita ng LTO Katarman. Kasalukuyan itong ginagawa ngayon dito sa Katarman Freedom Park. Ang release ng vehicle license plates bahagi ng kampanya ng LTO na ma-address ang backlog at masigurado na maire-release sa tamang oras ang plaka doon sa mga registered owners. Kaugnay nito ay nagbaliwanag ang LTO Katarman na obligado na i-release agad ng mga traders o dealers ang motorsiklo ang plate number doon sa bumili kasabay ng release ng nasabing sasakyan. Sa lalawigan, ilang mga sasakyan na ang nasira, dilapidated na at naibinta na lamang ng mga vehicle owners pero wala pa ring plate number. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimulan ng palakasin ng Department of Agriculture ang sektor ng agrikultura sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga makabagong kagamitang pansakahan. Una nakatanggap ng tulong ang bayan ng Hermosa, Bataan, kung saan ipinamigay ang isang rice combine harvester 4-wheel tractor at village-type rice mill na gagamitin ng iba't ibang farmers association sa lugar. Ang mga kagamitang ito ay karagdagan sa mga naunang naipamahagi na noong nakaraang taon sa ilalim ng programa ng PhilMake of Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kabilang din sa kasunduan ng pamalang bayan ng Hermosa sa pamumuno ni Mayor Ann Adorable Inton at ng PhilMake ang pagbibigay ng pagsasanay upang matiyak ang epektibong paggamit at wastong pangangalaga sa mga nasabing kagamitan. Layunin nito ang higit pang pagpapaunlad ng sakaan at pagtulong sa mga magsasaka sa bayan ng Hermosa. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating mga alagang aso at pusa, ang karaniwang mga pet na may kakayahang magbigay ng emotional support sa ating mga tao o fur parents. Pero hindi lang pala sila ang may kakayahang makaramdam ng emosyon tulad ng sa tao, kundi pati na rin ang mga pagong. Ayon sa bagong pag-aaral, ang mga red-footed tortoise ay may kakayahan ring makaramdam ng emosyon tulad sa tao, partikular ng optimism at positivity. Ang mga detalye sa bagong discovery na ito, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Tuwing tayo ay nalulungkot, isa ang ating mga alagang aso sa mga hayop na may tinatawag na sixth sense, kaya't nararamdaman ito kapag hindi maganda ang ating mood o kailangan ng emotional support ng kanilang fur parents. Kung kaya't, tinawag na rin ang mga ito bilang a man's best friend. Pero sa isang bagong pag-aaral, hindi na lamang sila mingming o bantay ang may kakayahang magbigay ng emotional support sa tao, kung saan madalang pa nga silang pag-usapan, walang iba kundi ang mga pagong. Ayon sa Lincoln University, ang mga red-footed tortoise na may scientific name na Chelonoidis carbonaria ay may kakayahang makaramdam ng optimism at anxiety, mga emosyon na karaniwang naiuugnay sa mga tao at mammals. Sa isinagawang eksperimento, 15 pagong ang sinuri upang alamin ang kanilang reaksyon sa tinatawag na cognitive bias, isang uri ng test kung paano naapektuhan ng emosyonal na kalagayan ng isang hayop ang kanilang paghatol at paggawa ng desisyon. At base sa resulta, ang mga pagong na lumaki sa mas masigla at stimulating na kapaligiran ay mas nagpapakita ng optimistic na pag-uugali o ika nga nila, mas positibo ang tingin sa mga bagay-bagay.
Samantalang ang mga pagong naman na nasa payak na environment ay nagpakita naman ng pagkaaligaga sa tuwing nagkakaroon ng mga bagong stimuli sa kanilang kapaligiran. At fun fact, isa rin ang mga tortoise sa mga itinuturing na longest living animal in the world, kung kaya't ganun na lamang ang kakayahan nilang mag-adapt sa kanilang paligid. Dagdag pa ng pag-aaral, ang panibagong kaalaman daw na ito ay maaaring maging basihan para sa mas maayos na pangangalaga sa mga pagong, lalo na sa mga namamalagi sa bahay bilang pet o sa mga pasyalan tulad naman ng zoo. Ito rin ang nagpapatunay na ang pagpapahalaga sa emosyon ay hindi lamang dapat sa mga tao, kundi sa iba pang buhay na nilalang na posible nating makasalamuha araw-araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo pa rin ng basketball, opisyal nang inanunsyo ni five-time NBA All-Star at dating top overall pick John Wall ang kanyang pagre-retiro sa basketball. Huling naglaro si Wall para sa Los Angeles Clippers noong 2022-2023 season matapos ang mahabang panahon ng pakikipagsapalaran sa mga knee injury. Magbabalita si Matchpoint, Mili Borja. It's cool to be known as a good basketball player, but it's better to be known as a great person. It's more so about what I do off the court that I care about. John was her hero. We couldn't be more proud of his embrace of Washington, D.C. John Wall continues to show why he is one of the very best we have in our game. I know how much I love D.C. and how much they love me. He's bigger than basketball. Opisyal nang inanunsyo ng 5-time NBA All-Star at dating top overall pick na si John Wall ang kanyang pagretiro sa basketball nitong Martes. Si Wall, na magte-turn 35 sa September 6, ay huling naglaro sa NBA sa Los Angeles Clippers noong 2022 to 2023 season. Mula 2017 hanggang 2018 season, limitado lamang siya sa halos 150 games dahil sa sunod-sunod na knee injury. Sa isang video na ibinahagi niya sa social media, ipinahayag ni Wall ang kanyang pasasalamat sa mga kupo ng kanyang pinaglaruan. Today, I'm stepping off the court and not away from the game. John Wall is in the building. Basketball will always be in my life. As new opportunities present themselves, I feel now is the time to walk confidently into my next chapter. Wall will finish. He's a special player. Thank you for every cheer, every moment. Retired, but never done. I'm doing it the Wall way. Napili si Wall bilang top overall pick sa 2010 NBA draft ng Washington Wizards mula University of Kentucky. Naglaro siya ng 9 na season para sa Wizards kung saan nag-average siya ng 19 points, 9.2 assists at 4.3 rebounds sa kabuuang 573 games. Hindi naglaro si Wall noong 2019 to 2020 dahil sa injury at naitala sa isang blockbuster trade noong December 2020. Ipinilit siya ng Wizards kasama ang isang first round pick sa Houston Rockets kapalit ni Russell Westbrook at isang lottery-protected pick. Naglaro si Wall ng isang season sa Houston noong 2020 to 2021 bago muling mawalay ng isang taon dahil sa injury. Nagbalik siya para sa Los Angeles Clippers noong 2022 to 2023 season at naglaro ng 34 games bago tuloy ang magdesisyong magretiro. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng P-pop, sa ikatlong sunod na taon, muling nanguna sa Fan Army Face-Off ng Billboard ang dedicated fans ng SB19. Dito, tinalo ng 18 ang fanbase ng American singer-actress na si Selena Gomez na nasa second spot. Narito ang report ni Showbiz Angel. Muli na namang napatunayan ng 18 of fans ng SB19 ang kanilang di basta-bastang suporta sa P-Pop Kings simula hanggang wakas. For third straight year kasi sila ang nagwagi sa Fan Army Face-Off ng Billboard Magazine. Sa final round, nakatapat ng 18 ang Selenators of fanbase ng American singer-actress na si Selena Gomez. At doon nanalo ang fans ng Gento Hitmakers with 60.1% habang 39.9% naman sa botohan ng
Selenators. Higit 60 fandoms din ang naglaban-laban para sa naturang titulo. Trending naman sa X, dating Twitter, ang hashtag SB19 wins BBFA 2025. At dito, hinighlight din ng isang fan ang significance ng number 3 sa grupo ngayong 2025. Bukod kasi sa ikatlong sunod na taon na itong nanalo ang 18 ng SB19 sa Fan Army Face-Off, this year din, inilabas ng grupo ang kanilang third EP na Simula at Wakas, habang kamakailan nga lang ipinagdiwang ng Mahalima ang 3rd anniversary ng kanilang sariling talent management na 1Z Entertainment. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.